Hoffman, nagpa-print sa akin ng isang kopya ng warrant of arrest. At ngayon pa lang nabasa ni Presidente yung warrant of arrest laban sa kanya. Ilang araw na nakalipas matapos na siya ay naaresto at napadala rito sa Dahig. Pangalawa, hindi lang niya hindi lang hindi lang niya nakita ang warrant of arrest, hindi rin siya sinabihan ng kanyang mga karapatan. Ang binasa lang ni General Torre at nakita ko naman ito sa Facebook yung mga karapatan na akusado sa lokal na hukuman. Hindi naman sinabi na meron din siyang karapatan na iharap sa lokal na hukuman at ang pinakaimportante pa, na meron siyang karapatan na humingi ng interim relief for provisional liberty sa lokal na Pilipinas na hukuman. Kaya nga po mali yung sinasabi din nung Castro na dito daw sa Hague haharap sa lokal na hukuman ang presidente. Hindi po. Diretso na siya sa ICC, hindi na dumaan sa lokal na tribunal. So nakikita nyo na yung mga tao ng administrasyon, hindi alam ang sinasabi nila. Yung sabi ng spokesperson ng DOJ na sila ang competent judicial organ, ehekutibo po sila, hindi sila hukuman. At saka yung sinasabi ni Castro na lokal na Dutch court daw, hindi po, Pilipinong hukuman iyon. At dahil hindi nga sumunod sa provision ng Article 59, naging kidnapping. Saan ka naman nakakita? Inaresto, hindi binigyan ng kopya ng warrant of arrest, hindi isinabi ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute of the ICC na naging legal na basihan kung bakit naaresto ang dating presidente. Ngayon, anong remedyo? Well, tsaka na natin pag-usapan yan kasi nga hindi pa buo ang kompleto ang defense team. No? At ako naman po, bahala si Presidente Duterte kung sinong pipiliin niyang mga abogado. Sa ngayon po, ang napirmahan pa lang niya si Kaufman at saka si Attorney Medaldea. Wala pa po akong nalalaman kung napirmahan na, bagamat kanina po, nakatanggap ako ng email sa detention facility na hiningi yung passport ko, yung PDF version na aking passport. No? Importante po kasi makapasok ka doon as a prospective counsel, tapos ikukumpirma ni Presidente na isa ka sa kanyang mga abogado. Pero okay lang po yan, miski hindi ako makuha ang abogado sa ICC, ako naman po talaga ang advisor ni Presidente Duterte pagdating sa ICC 2018 pa. Siguro, ang pagkakamali talaga naman pong dahil hindi naintindihan ng marami ang anyo ng ICC, sa tingin nila baka imposible mangyari ang mga nakikita na natin ngayon. Yan po ang katotohanan. Pero as much as I could, in-explain ko naman po kay Presidente Duterte as early as 2018 kung ano yung proseso at kung bakit may posibleng umusad yung kaso sa ICC, bagamat hindi sa ganitong pamamaraan. Dahil sa tingin ko nga po, pati yung provision ng Rome Statute ay nalabag. Now, natanggap ko rin po kanina yung order na kinakailangan na mag-reply doon sa sagot ng gobyerno doon sa habeas corpus. Dahil tayo po naghain ng habeas corpus para kay Kong Pulong. Hindi na po ako magsasalita dyan dahil yan po ay nakabinbin na sa Korte Suprema. Pero ang isang issue doon ay paano ka pa mag-habeas corpus na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas? Okay? Sa akin po ay sasagutin po natin yan sa ating pleading. Pero dahil nga po yan ay kabinbin, hindi ko na muna po sasagutin sa ngayon. Now, paumanhin po dahil nga po meron ng at least 3 miyembro ng panel ng defense team pero 2 pa lang ang kinikilala ni Presidente Duterte, hayaan muna po nating matapos si proseso. Ulitin ko po, no? Bahala po si Presidente Duterte kung siya ay pipirma na ako ay isa sa counsels niya. No? Pero wala pong makatatanggi. Pati po si E.S. Medialdea, si Senator Bongo, nung kami magkasama pa ni Presidente Duterte, maraming pagkakataon po na ako ay nagkaroon ng formal na briefing sa kanya sa ICC. Okay? Kaya po, hindi sinungaling ako, hindi po kasinungalingan yan na ako ay abogado talaga ni Presidente Duterte sa ICC dahil yung pagbibigay ng advice sa kanya ng briefing ko anong ICC, naging kliyente ko talaga ang Presidente Duterte. Okay? So, wala pong pagkakamali doon sa sinabi ko na ako ay talaga ay abogado ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters. Matagal ko po siyang binigyan ng mga advice tungkol sa ICC.
So ano ngayon ang mangyayari? Well, hayaan na muna natin na sa defense team yan, no? Pero ako, nalulungkot lang ako. Kasi sa totoo lang po, isa ako nagsulong na tayo maging miyembro ng International Criminal Court. Ako po talaga ay kabahagi ng PCICC, yung Philippine Committee for the ICC, no? Dahil naniniwala po ako na kapag ang lokal na hukuman ay hindi gumagana gaya ng kapag nagkakagera, gaya ng Rwanda, gaya ng Sierra Leone, at walang po pwedeng magbigay ng katulungan sa mga biktima, dapat meron talagang hukuman na may ganyang kapangyarihan. Pero alam ko rin po, dahil practical naman po ang konsiderasyon na kapag merong lokal na hukuman na gumagana, sila dapat ang maglitis. Bakit? Kasi unang-una, yan yung konsepto ng soberenya na nagsasabi na meron talagang exclusive right na maglitis at magparusa sa lahat ng mga lumalabag sa batas sa kanyang teritoryo ang Estado. At nung ang mga bansa naman ay naging kasapi ng ICC, wala naman nagsabi na sinusurrender na namin ang soberenya. Lahat sila ay nagsabi na okay, papayag kami na lumitis ang ICC sa mga krimeneto provided unang-una, merong jurisdiksyon ang korte doon sa kaso sa pamamagitan ng bansa na pagpayag o pumayag na magkaroon ng jurisdiksyon ang ICC. At kasama dito sa pagpayag sa jurisdiksyon ay yung pagkakasunduan din ng lahat ng mga bansa na po pwede rin silang bumitiw sa kanilang pagiging miyembro at ang kanilang pagtutulungan ay hanggang 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. At ang issue nga po ng jurisdiction na matagal ko na rin sinasabi, miski hindi pa tayo recognized as Council for President Duterte's ICC, ay sinimulan nila ang preliminary investigation ng kaso sa 2 taon na matapos tayo magbitiw. Hindi naman kasi po pwede na ang jurisdiction ng korte ay dahil pumayag ang Estado, provided ang Estado ay po pwedeng umalis, na forever, palibasa naging miyembro ang isang bansa ng ICC, forever na siya na magbibigay ng jurisdiction sa ICC. Hindi po. Kasi nga po, babalik tayo doon sa anong legal na basihan ng jurisdiction ng ICC. Tratado po, hindi customary international law. Ang customary international law, forever. Pero ito po, ang jurisdiction ay by treaty at sinabi nila makikipagtulungan kami habang kami miyembro at hanggang 1 taon matapos kami magbitiw sa aming pagiging miyembro. So dapat po, masunod yung tratado kasi yung pagpayag naman ng hukuman, ng pagpayag ng mga estado sa jurisdiksyon ng hukuman ang basihan kung bakit siya nabuo at nagkaroon ng kapangyarihan na mayroon siya. At kampante naman po ako na kung sino man talagang tumayong mga abogado ni Presidente Duterte, yung kanyang pagiging illegal na pag-aaresto sa kanya at yung kawalan ng jurisdiction dahil 2 taon nang bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor ay ilalabas nilang depensa sa tamang panahon. At ito naman po ay hindi rin bago. Matagal ko na pong inulit-ulit ito sa aking mga columns sa Philippine Star at siyempre dito sa ating Spokes Hour. Now, ang tanong talaga ngayon, at ito'y magtatapos na ako dahil parang nagle-lecture na ako sa law school muli. Ano ba ang mas mabuting ruling? Yung para ikaw ay makamit ang katarungan para sa biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa daigdig, ay lalabag ka rin sa karapatan ng pantao ng mga di umano'y nagkasala, or siguraduhin na ang karapatan ng lahat ay narespeto para magkaroon ng tunay na katarungan. Sumasang-ayon po ako sa Constitutional Court ng South Africa. Hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Spokes Hour. Galing po dito sa Dahig, ito po ang inyong spokesbayan nagsasabing, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.